mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunang kadiliman marahil ay maraming nagdurusa. Maraming tahimik ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na ito ay lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pangapi. Kaya kayong mga kalaban kong dayuhan, huwag ninyo akong salingin. No limit ang tirin. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, at marami ring nagsasaya. Sa Calyan, luwage ng binundok sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos. Kilala siya bilang si Kapitan Tiago. Kinaumagahan sa kanyang bahay ay may salo-salo. Ikinalulugod ko ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigang si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinalulugod ko kayong mga ilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagalak kong makita muli ang dating matalik na kaibigan ng aking ama. Oh, mukhang nagkamali ata ako. Pasensya, Baleng. Hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman, hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Maupo muna tayong lahat. Handa na ang hapunan, senyor at senyora. Iho, maupo ka. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aaral sa Europa. Mabuti at hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi ko kahit nalimot. Tila ako ay nakalimutan ng aking ama. Don Ibarra, saan ba kayo sa Europa? Yan na ba ay gawasyon ng Europa? Naumid ang tao na para bang isang modo. Estancia. Pagpatuloy po natin ang hapunan. Maupo ka muna, Iho. Hindi na po, Tio. Paumanhin po sa inyong lahat, ngunit kailangan ko nang magpaalam. Inom na lang po natin sa ngalan ng Las Pilipinas at Espanya. Salud! Kita nyo? Ang ugali ng batang yan? Nakapunta lamang ng Europa. Nagpalalo na. Kitonto. Kapitan Tiago, nasaan nga pala ang sinasabi niyong napakagandang nag-iisang dalaga? Habang naglalakad si Ibarra, di niya batid kung saan siya patutungo. Diyos ko, sa umagang ito'y parang panaginip lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Binata, mag-iingat kayo sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad niyo, tawari ko'y naging mahal sa inyo ang aking. Patawad po, ngunit kailangan ko na po umalis. Muchas gracias, Teniente. De nada, Senyor Ibarra. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na para bang may hinihintay. Ang kanyang pagkainip ay napawi ng may pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw po, Tia Isabel. Maaari ko po bang makausap si Maria Clara? Andyan siya sa loob. Halika. Maya-maya pa ay makikita ang dalawang nag-uusap. Sinasabi kong ikaw ang aking sinta, ngunit kailangan ko lang umalis. Pahingin ka na lang po, Ibarra. Naway makapaglabay ka ng ligtas at matuwasay. Paalam aking nanay. Patnubayan ka sana ng nagkapal. Kinaumagahan, dumalaw si Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago. O Padre Damaso, napadalaw ka. Maaari ba tayo mag-usap? Sa kampanaryo ng simbahan, si Crispin at Basilio ay magkapatid na sakristan. Si Crispin ay pinagbintangan na nagnakaw ng salapi at
dumating ang itinuturing nilang birdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. Mga pasaway na bata, ba't kayo nagpapahinga? Ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo binabalik ang hinao mo. Sasagot ka pa? Tama na po! Huwag kang makialam! Crispin! Umuwi mo, Crispin! Crispin! Samantala, masaya si Sisa na nagluluto ng pagkain para sa kanyang mga anak. Inay! Nandito na po ako. Sos, Maria, sa Basilio, na paano ka? Huwag po kayong mag-alala sa akin, Inay. Si Crispin po, naiwan po sa kumbento. Hay, halika, magpahinga ka muna. Kinaumagahan, nagpunta si Sisa sa simbahan upang kausapin ang kura. Ngunit ang kura ay may sakit. Sino po sila? Ako po si Sisa, yung ina ng sakristan na si Crispin. Maari ko po bang makausap si Kura? Hindi maari, may sakit ang Kura. Kung ganun po ba ay, maari ko po bang makausap ang aking anak na si Crispin? Huwag kang magkaila dahil alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Maari ko po bang makausap si Crispin? Hindi pa po. Habang pauwi si Sisa, si Basilio ay naiwan sa kanilang bahay. Siya ay pinaghahanap ng mga gwardya sibil. Nasaan na kaya ang batang iyon? Habang nagpapahinga siya, napansin niya itong may mga gwardya sibil. Nakauwi na si Sisa at hindi niya nadatnan si Basilio doon. Diyos ko po. Diyos ko, huwag niyo po papabayaan ang aking mga anak. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo po? Nandito na si nanay. Mga anak ko. Mga anak ko. Nag-uusap si Ibarra at Elias ng masinsinan. Habang nakaupo si Kapitan Tiago, napansin ni Tia Isabel na para bang may gumugulo sa isipan ni Kapitan Tiago. Ayos ka lang ba? Napansin kong parang may gumugulo sa iyong isipan. Habang nag-uusap si Tia Isabel at Kapitan Tiago, narinig lahat ni Maria Clara ang kanilang pinag-uusapan. Nang malaman ni Maria Clara ang katotohanan, pinuntahan agad nito si Padre Damaso. O Maria, napadalaw ka. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, Padre. Ano ang iyong sinasabi? Huwag ka na magkaila, Padre. Narinig ko na nag-uusap si Ama at si Tia Isabel. Totoo ba? Totoo bang ikaw ang tunay kong ama? Patawad Maria, sapagkat ako'y natakot na sabihin sa iyo ang katotohanan. Bakit? Bakit ganyan ang sinabi sa akin? Mga sinungaling! Habang hinahanap si Ibarra ng mga gwardya sibil, si Elias at Ibarra ay nagtangkang tumakas. Ang sulat na binabasa ni Maria Clara ay sinasabing patay na si Ibarra. Hindi maaari, Ibarra.